Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap. Edo may matinding surpresa na inihanda kay Bianzi. Walang kaalam-alam sa gagawin ni Edo. Tahimik ang buong paligid nang dumating ang araw ng anibersaryo nila Edo at Bianzi. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may isang taong abalang-abala, si Edo, na ilang linggo nang nagplano ng isang espesyal na sorpresa para kay Bianzi. Hindi ito ordinaryong celebration. Para kay Edo, ito ang araw na gusto niyang ipadama kung gaano kahalaga si Bianzi sa buhay niya. Maagang nagising si Edo. Tahimik siyang lumabas ng bahay, dala ang isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang buong plano niya. May nakalaan siyang 3 sorpresa para kay Bianzi, isang personal na mensaheng matagal na niyang gustong sabihin. Pinakiusapan niya ang ilang kaibigan at supporters na tumulong mag-decor sa isang maliit ngunit magandang lugar na may mga bulaklak, fairy lights, at mga larawan nilang dalawa. Habang inaayos ang mga ito, panay ang tingin ni Edo sa oras. Kailangan perfect, para sa kanya, bulong niya habang nag-aayos ng mga ilaw. Bandang hapon, sinundo ni Edo si Bianzi. Wala siyang binanggit tungkol sa sorpresa pagdating sa bahay. Nagulat si Bianzi, bakit parang ang seryoso mo? May problema ba? Ngumiti lang si Edo, pero halatang may itinatago. Secret. Basta sumama ka. Habang naglalakad sila, napansin ni Bianzi na maraming taong nakangiti sa kanila. May mga kamakaway, may mga nagva-video, pero hindi niya maiintindihan kung bakit. Edo, ano ba to? Tanong niyang medyo kinakabahan pero natatawa. Basta, sagot ni Edo, sabay hawak sa kamay niya. Trust me. Pagdating nila sa unang lokasyon, nagulat si Bianzi. Isang pathway na puno ng mga larawan nila mula sa unang pagkikita, unang tulong na ginawa nila sa outreach, at mga candid moments na halatang kuha ng hindi nila alam. Ngumiti si Bianzi, hindi makapagsalita. Habang naglalakad sila, binabasa nila ang mga maikling mensaheng nakasulat sa ilalim ng bawat larawan. Dito nagsimula ang pagtutulungan. Dito ko unang nakita kung gaano ka kabait. Dito ko na-realize na iba ka. Huminto si Bianzi at tumingin kay Edo. Grabe, pinaghandaan mo talaga to. Nagkibit balikat si Edo pero halatang kinikilig. Anibersaryo natin, hindi pwedeng basta-basta. Pagdating nila sa dulo ng pathway, may nakahanda ng maliit na projector at puting tela. Pinaupo ni Edo si Bianzi at pinatay ang mga ilaw. Bianzi, salamat at lagi mong sinusuportahan si Edo. Kayo ang nagpapasaya sa amin sa panahon na kailangan namin ng inspirasyon. Ang pagmamahalan at pagtutulungan niyo, hindi scripted. Totoo. Pagkatapos, biglang lumabas ang last message, mula kay Edo mismo. Bianzi, sabi niya sa video, salamat sa lahat. Sa pagtawa, sa pag-aalaga, sa suporta. Minsan hindi ko nasasabi, pero hindi magiging ganito kaganda ang buhay ko kung wala ka. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Bianzi, hinding-hindi kita ipagpapalit. Ikaw ang inspirasyon ko. Ikaw ang lakas ko. At kung papayag ka, gusto kong magpatuloy tayo, kahit saan tayo dalhin ng panahon. Natawa na lamang si Bianzi. Gusto ko kasing maging espesyal ang anniversary natin, hindi nagbitaw si Edo. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Bianzi, at doon niya alam na sulit lahat ng paghahanda. Pagkatapos ng yakap, biglang nagliwanag ang paligid. Ngumiti lang si Edo. Hindi pa to. Tonight, gusto ko lang maramdaman mo, na importante ka dito. Ay hindi napigilan ang kilig ni Kalingap Rab. Napasigaw ito sa kilig habang pinapanood ang EDC. At sabay-sabay na nagpalakpakan ang mga taong nakasaksi sa sorpresa. Ang gabing iyon ay simple pero punong-puno ng pagmamahal, pasasalamat, at tunay na koneksyon. Isang anniversary surprise na hindi malilimutan, hindi lang ni Bianzi, kundi pati ni Edo. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, at huwag natin kalimutan suportahan ang ama ng kalingap na si Val Santos Matubang at ang kanyang anak na si Kalingap Rab. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.